Samantala, balik ginhawa program ng GSIS atin namang aalamin kasama si Attorney Joseph Philip Andres, Executive Vice President ng GSIS. Attorney Andres, magandang tanghali po. Welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Maginhawang tanghali po, Sir Joshua at si Asek Weng at sa lahat ng sumusubaybay po sa inyong programa. Tama po ang binanggit nyo, yung Balik Ginhawa Program o Loan Moratorium Through Refund ay isang programa po ng GSIS kung saan ibinabalik po namin sa ating members at pensioners ang katumbas ng 3 buwang hulog sa kanilang mga loan. Sakop po dito yung mga hulog mula December 2025 hanggang February 2026. So, sir, ano naman po yung mga loan na covered nito sa nitong Balik Ginhawa program at gaano kalaki yung matatanggap ng isang GSIS member o pensioner? Okay, Asek Weng. Ang maganda sa programang ito, wala po kaming loan exclusion. So lahat po, basta GSIS loan siya, maging sa ating mga pensioner, qualified po sila. As long as po yung inyong loan ay wala pong arrears. So pag meron po kayong hulog sa inyong loan, December 2025 up to February 2026 at wala pong arrears, qualified po kayo hanggat buhay pa ho ang loan ninyo ngayon. At sa tanong nyo po kung magkano po, in-extract po namin ang datos ng ating mga loans. Ang loan amortization ay nagre-range from 4,000 pesos to 39,000 pesos. So, multiply that by 3. So, from 12,000 pesos to 117,000 pesos po ang kabuuang halaga na pwede maibalik po sa ating mga membro. In fact po, we extracted our figures po as of 4 o'clock this morning. Meron na po tayong 453,633 na mga membro at pensioners na na-refund na po. Ang kabuuang halaga po nito ay umaabot na po sa 6,562,000,000 pesos po. Ganun kalaki na po ang na-refund natin sa ating mga membro para makapagbigay po ng agarang financial support para sa kanila sa panahong ito na medyo nagtataasan po ang presyo. Okay. Attorney, sa programang ito po, hihinto ba yung loan deductions nila? At ano po yung magiging interest o penalty fees nito? Okay. Tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang ang deduction sa kanila. Kaya nga po ang ginawa namin dito ay agarang tulong. So yung 3 months na na-identify namin, December 2025 up to February 2026, yun po lahat ng hulog nila as long as current po sila, as long as wala silang arrears, ibabalik po sa kanila pag nag-apply sila. At ang maganda po dito, wala po itong cost sa kanila. Bakit po? Dahil ang mangyayari po dito ay push out lang natin po by 3 months ang end ng kanilang amortization period. For example po, matatapos po dapat ng kanilang loan by June 2026 at nag-avail sila nitong loan na ito, magdadagdag na tayong 3 buwan, July, August, September. So matatapos ang loan nila September 2026, pero po walang dagdag interest, wala pong penalty. Given that, sir, upon application naman po, gaano po katagal bago matanggap ang refund? Opo, after approval po ng kanilang application, kapag ma-determine po namin na sila ay kwalipikado, meaning wala silang due and demandable loan at wala silang arrears sa kanilang qualified loans, at within 3 working days po, ito po ay mga credit na po sa kanilang ATM, whether it's Land Bank of the Philippines or Union Bank. Sa loob po ng 3 working days ay mababalik na po sa kanilang refund na hulog under this program. Well, Attorney, para po sa mga GSIS members na nakatutok sa atin ngayon, sino-sino po yung maaaring mag-avail at hanggang kailan po maaaring mag-apply? Pwede rin po ba itong i-avail using your app, your mobile app? Apo. At thank you for that question po dahil ang programang ito ay magra-run up to October 31, 2026. And gaya po na sinabi namin, to give that ginhawa na palagi namin ine-espouse dito sa GSIS, ang application po nito ay fully digital. Ito ay ma-apply nila sa kanilang GSIS mobile touch application. So in the convenience of their houses, sa offices nila, as long as meron silang smartphone at na-download na po nila yung GSIS app na yan, pwede po sila mag-apply. And instantly po, malalaman po nila yung projected amount of refund. At yun po, pag na-aprubahan po sila, in 3 working days po, ay mababalik po sa kanila ang kanilang binayad sa 3 buwan na po yun po.
Attorney, kung sakali naman po natanungin ng GSIS members, pwede niyo po bang ipaliwanag kung bakit hindi na lang lahat ng members at pensioners na may loan ay automatically makakakuha ng refund? Po. Salamat po sa tanong na yan dahil napaka-importante yan. Bakit sinabi, bibigay nyo din naman, bakit hindi pa lahat? Ito po kasi binibigay namin ng option sa ating mga borrowers. Dahil po, meron tayong mga miyembro na gusto naman nila, dire-diretso lang po ang kaltas sa kanilang sweldo ng kanilang mga loan amortizations dahil po baka meron silang sariling financial plan or meron silang pinagpaplanuhan na isa pa mga project. Kaya po, binigay namin ang option sa ating mga miyembro. Kaya po na-extract namin, that's why sinabi namin, ang kabuuang halaga nito ay pwedeng umabot ng 19 billion pesos sa 1.37 million qualified members po. Kaya nga po nasabi ko kanina, di ba? As of 4 a.m. kanina, nakapag-disburse na tayo ng 6.562 billion pesos. So medyo marami-rami na rin po ang nag-avail, 453,000 po. At meron din po mangilan-ngilan na nare-reject po. Alright, mensahe niyo na lang po, Attorney, sa mga GSIS members na nakatutok sa ating ngayon. Opo. Sa mga GSIS members and pensioners po, itong latest offering po, latest program ng GSIS, ang tugon po ng GSIS sa panawagan by no less than our President po, President Bongbong Marcos, to have a whole-of-government approach dito sa dinadanas natin na energy emergency. So, para po makabigay ng immediate relief po sa ating mga members, not just the active members, pati po pensioners, dahil lahat naman po tayo apektado nito nangyayari sa atin, we came up with this program po. So, as we said earlier, up to October 31 po, pwede po mag-avail sa programang ito. And if you want more details po, you could visit our website, www.gsis.gov.ph, and our official social media platforms po. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Joseph Philip Andres, Executive Vice President ng GSIS.